So from this passage, we can discover three powerful truths about breaking through to God's greater purpose. Number one, ato nindaligon, ka-excited sila. Break through the confusion of human ambition. Hallelujah. 1 King chapter 1 verse 5, ingon diha. The Adonijah, the son of Haggith, exalted himself, saying, I will be king. Ana siya. Usahay, malibog ta tungod sa atong mga human ambition. Ambisyosa ra pod siya, oy. Ambisyoso ra pod kay kadong. Usahay ang tao ra ba, kita naman tay mga ambisyon. Amen. Naman tay mga ambisyon, mga estudyante, gusto silang mahimong mga professional someday, mahimo silang mga banggiitan nga mga doktor, pilot, nurse, teacher, seaman. Ang uban dreamer lang, sige ra katuog. Gusto makuan wala sa eskwela, nagunahuna ra sila. Di ba? Confusion of human ambition. Usahay libugon ta sa tungod sa atong tawhanon nga ambisyon. Pariha ni Adonijah. Iyahan ang ambisyon siya nga mahimong king without approval sa tanan. Bisag wala pud siya nagpahibalo sa iyahang papa. Nga maon tay hari adto nga panahon. Iya harang gi-exalt iyang kaugalingon as king. Ya nag-celebrate pag yun sina. So Adonijah represents self-promotion and fleshly ambition. Si Adonijah mga igsoon, usa siya sa mga tao nga nagrepresent sa iyang kaugalingon, self-promotion and fleshly ambition. Tawhanon ra nga ambisyon ba? Wala gid siya kaning atong mga ambisyon mga igsoon kung dili na nato ipa-align sa Ginoo, sa kabubuton sa Ginoo, mahimo na siyang kuanras kanang self-ambition, fleshly ambition o self-promotion. So dapat atong ipa-align ang atoang mga ambisyon diha sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Si Adonijah wanted the throne without God's calling. He gathered supporters, organized a celebration, and acted like a king even though God had not chosen him. Mo na nahitabo mga igsoon. Tungod kay gusto niya, nang ambisyon siya nga mahimong hari. Nag-gather siya, sige magtigom ta, ipatawag tong mga kuan. Magtigom ta dire. Mag-celebrate ta. Nga he acted also like a king. Nagpahari-hari pud siya sa pila ka mga adlaw o pila ka oras sa siguro to nga iyang gi-exalt iyang kaugalingon as king. Sa makadaghan nga panahon mga igsoon, human ambition tries to replace God's purpose. Kaning atong tawhanon nga mga ambisyon, usahay mo replace ni siya sa God's purpose. Imbis na ay purpose ang Ginoo sa imuhang kinabuhi nga nindot kaayo, pero kay nagbuho kag imuha. O di ba? Unsay mahitabo? Kung maghimo tag atong kaugalingong purpose mga igsoon sa atong kinabuhi, dili nato i-align ang atong kinabuhi sa Ginoo. Dili jud ta mahimong successful. Siguro na iuban, na-successful man lagi to si kuan. Siguro nahimo siyang successful pero grabe iyang naagian. Gawas kung kabubuton na sa Ginoo kay ihatag yun na sa Ginoo nga walay mga question ba. Pero kung imo ra ganing kabubuton, burag sakaon kaayo ang pag-asenso, sakaon kaayo ang paghuman, kapoy kaayo imong bation, ngano man niya feel lonely ka. I'm feeling lonely. Di ba? Kay burag ikaw ray naning kamot. Pero kung ang imuhang ambisyon, imong ipa-align sa Ginoo, ma-overcome nimo ang tanan mga igsoon. Ug madawat pag yun nimo ang ganti nga para sa imuha. People today chase position without calling. Tinuod dili.
Tinuod dili. Ang mga tao karon nagukod sa posisyon without calling. Bisag dili gid siya tinawag para ana. Gusto jud siya mahimong doktor, bisag igo-igo ra gyud ang iyahang pangutok ba. Gusto gyud siya mahimo jud kong doktor. Sige. O pagtuon og taman. Gusto ka mahimong presidente, bisag dili gyud ka para presidente sa kuan nasod, presidente ra sa kapilya. Unya imo jud i-insist imo kaugalingon. Oh, mo na siya. Success without obedience. Gusto ta nga mahimong successful sa ginabuhi pero dili ta ka mamusunod. Dili ta obedient nga pagkatao. People today chase recognition without surrender to God. Ganahan ta ma-recognize ako ra bay naghatag anang kuan simbahan kanang TV. Pero wag ka ni surrender sa Ginoo ba? Nga ang tanan baya nga panalangin gikan nimo kay gihatag to sa Ginoo kay para makahatag ka sa mao nga butang. Uy, ako ra bay naghatag anang keyboard sa simbahan kanang drums. Kaning tiles, ako ani. Gusto ka ma-recognize. Gusto ka maipataas ba mo galingon ba sa imong gibuhat? Ayaw na. Dili na nato kay ato naman ang gihatag. Surrender na sa Ginoo. Ayaw na sige happy-happy nga na. Ipha na lang tong blessing nga gihatag sa Ginoo nimo. Ayaw tong ipha tong mga blessing nga gihatag nimo. Inga na usahay ang tao gusto ta nga ma-recognize kanunay without surrender. Surrender to God. But God's purpose is not built on self-exaltation, mga igsoon. Ang purpose sa Ginoo wala siya nahimo or na-built on self-exaltation. Kana bitong ipataas ang imuhang kaugalingon. It is built on divine appointment. Ingnay mo katapad. Divine appointment. Yun bang will ni Lord? Gitakdang panahon. Appointed, divine appointment. Gitakdang panahon. Oh. Kana siya gitakda para nimo wa joy makailog ana. Kung kana nga trabaho, posisyon para imuha na, walay makailog ana basta naka-align ang imuhang kinabuhi sa Ginoo. Amen. Amen. Hallelujah. So, special nga plano sa Dios mga igsoon, ang divine appointment is also called special plan of God. Ecclesiastes chapter 3 verse 1, everything on earth has its own time and its own season. Kung dili para nimo kung dili pa na para imo karon, naara mo abot ra gyud ang para imuha. Imong panahon ba? Magpaabot sa insaktong panahon. Ayaw harbisa kung dili pa para panahon. Di ba? Magpaabot sa insaktong higayon. Oh, higayon. I-align sa na inyong mga kinabuhi patuga-tuga mo pag gani mo naka kuan sa Ginoo. Kuan sa mamugas-pugas ta sa Ginoo ba? Lord, imo jud nang pugsa nag kuan na imuhang mga kuan, imuhang desire. Ako remember, anything built outside God's purpose will eventually collapse. Kani mga igsoon hinumduman nato ni. Everything built outside God's purpose will eventually collapse. Sama ng collapse. Mahugno. Kanang imo mga plano karon, kung wala na nimo, kung imo na siyang gi-built outside God's purpose, mo-collapse ra gyud na. Mahugno ra gyud na. Kung dili na maoy kabubuton sa Ginoo niya imong gi-pursue, tungod kay gusto lang ka mahitabo na without asking, Lord, imo ba gining kabubuton, Lord? Sige lang ka, kuan na ka, himo kag desisyon. Mo-collapse ra gyud na siya maigsoon. Dili siya mo lungtad. Siguro malipay ka sa mubong panahon, pero dali ra siya mawala. The world says, promote yourself.
Oh. But God says, humble yourself. Ang kalibutan nag-ingon, okay, promote yourself. Kinsa man ka? Ako si Attorney Cyril, mga play, nga na. Pero ang Ginoo mga igsoon, ingon, humble yourself. Sa Ginoo, ayaw lagi pahambog-hambog. Do not humbug yourself. Humble yourself. James chapter 4 verse 10, humble yourself in the sight of the Lord and He shall lift you up. Ngayon ingon man ang Ginoo nga humble yourself. Saad niya mga igsoon, He shall lift you up. Kung humble ta sa Ginoo, kung magpaubos ta sa Ginoo mga igsoon, Lord, giayo-ayo naman jud kog kulata og istorya ato mga tawo, sa man sila wa mo ta koy gibuhat nila. Humble yourselves to the Lord. Kay ngano man ang Ginoo mo kuha nimo. Tabangan kaniya nga mobarog ka. Pero kung imong i-promote imong kaugalingon, ang kanang mga tao si imong palibot, mao po nimo tabang nimo og duot. Mao mirisi, kay giingnan bitaw kanako. Oh, di ba? Hambog-hambog pa ka. Dapat mo humble ta sa atong kaugalingon mga igsoon. Amen. Hallelujah. So, ang connecting verse nga ni mga igsoon sa Proverbs chapter 19 verse 21, we may make a lot of plans, but the Lord will do what He has decided. Tinuod, makahimo tagdaghan nga mga plano sa kinabuhi. Daghan man jud ang mga plano, no? Pero ang Ginoo ra gyud may mohimo kung mo unsa na mahimo ba nga tawag nga ni dili makuan sang mahimong matinuod ba ang imong mga plano? Sa man sila wa mo ta kung naka-decide ang Ginoo nga mao na siya para sa imo. Tawag nga ni dili makuan sang mahimong kag plano diha. Matinuod ba ang imong mga plano sa Ginoo? Sila wa mo ta kung naka-decide ang Ginoo nga mao na siya para sa. So do not chase what God's never assigned. Mahimong you. Matinuod ba ang imong mga God's timing and purpose. Your breakthrough comes when you. So do not chase what God's never assigned. Mahimong you. Matinuod ba ang imong God's timing and purpose. Your breakthrough comes when you. So do not chase what God's never assigned. Mahimong you. Matinuod ba ang imong God's timing purpose. Your breakthrough comes. So do not chase what God's never assigned. Mahimong you. Matinuod ba ang imong God's timing purpose. Your breakthrough comes. Do not chase what God's never assigned. Mahimong you. Matinuod ba ang imong God's timing purpose. Your breakthrough comes. Do not chase what God's never assigned. Mahimong you. Matinuod ba ang imong God's timing purpose. Your breakthrough comes. Do not chase what God do not chase what never what God matinuod pa ang way God's timing purpose ways God's breakthrough kapoy kapo do not chase what God do not chase what never what God matinuod pa ang way breakthrough comes purpose ways God's your own plan and start following His plan. Mao gyud natong buhaton mga igsoon. Sugda nato pagsunod ang plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Unsa man nato pag kahibaw nga mao na plano sa Ginoo nato? Ha? Saan pa sa nato pag kuan nga mao ni ang plano sa Ginoo sa atong kinabuhi? Basta kay sundan lang gyud ang plano sa Ginoo unsaon lagi? Ito gyan sa Ginoo mga igsoon ang imong mga plano. Kay imo ra gyud ang masabdan nga mao na siya plano sa Ginoo. So dili nato ipugos ang atong gusto o magsugod ta og sunod sa plano sa Ginoo.